pagbawas ng timbang ay maaaring maging hamon. Maraming dieta ang nangangako ng mabilis na resulta, ngunit mahirap sundin. Ang low-carb dieta ay nag-aalok ng mas malusog paraan. Sa pagkain ng mas kaunting carbohydrates, maaari kang makamit ang malaking pagbawas ng timbang. Low-carb dieta ay sikat ngayon. Ang paraang ito ay nakatuon sa pagkaing mababa sa carbs at mayaman sa taba at protina. Tumutulong sa matatag na asukal sa dugo at nagpapababa ng pagnanasa. Nagtataguyod ng kabusugan, nagpapadali sa pamamahala ng calorie. Hindi lang makakatulong sa pagbawas ng timbang, kundi mapabuti rin ang kalusugan. Nagbibigay ito ng mas mabuting kontrol sa asukal sa dugo, mababang inflammation, mas mabuting antas ng kolesterol. Mahalaga maunawaan paano gumagana ang low-carb dieta, paano ito sundin ng ligtas. Ang gabay ito ay tungkol sa low-carb na pagkain, nagbibigay ng tip para makapagsimula, at nag-aalok ng mga suhestyon sa pagkain. Kung ikaw ay bago sa low-carb, ang impormasyong ito ay tutulong sa iyo gumawa ng matalinong desisyon para sa isang mas malusog na pamumuhay. Ang mga low-carb dieta ay gumagana sa pamamagitan ng paglipat ng enerhiya mula carbohydrates sa taba. Karaniwan, katawan ay nagiging glucose para sa enerhiya. Kapag binawasan mo carbohydrates, katawan ay nagiging ketosis. Sa ketosis, ang iyong katawan ay magsunog ng taba imbes glucose. Nagpapabawas ng timbang at taba. Ang pagbabawas ng carbohydrates ay tumutulong sa pagpapanatili ng asukal sa dugo na bumababa sa insulin pag-iimbak ng taba. Sa pamamagitan ng paglilimita sa mga matatamis na inumin, mga processed pagkain, at pinungbutil, malaki ang iyong nababawasan na carb intake. Pinipilit nito ang iyong katawan na gamitin ang mga nakaimbak na taba. Ang pagbabagong metabolic ay susi sa bisa ng mga low-carb na dieta sa pagsusulong ng pagbawas ng timbang. Gayunpaman, mahalaga ang mga malusog na taba at tiyakin ang sapat na protina. Tinitiyak nito na ang iyong katawan ay nakakakuha ng mga sustansyang kailangan nito upang gumana ng maayos habang nasa ketosis. Ang isang maayos pinlanong low-carb dieta ay nagbibigay prioridad sa mga hindi na prosesong buong pagkain. Ano ang kainin at limitahan? Avocado, langis ng oliba, mani, buto, at matatabang isda tulad ng salmon. Karne, manok, isda, itlog, tokwa at tempeh. Broccoli, spinach, cauliflower, Brussels sprouts at green beans. Berry at kamatis, soda, ay mga inuming may asukal, nga nakapak na merienda, fast food at pinungbutil, patatas, mais at gisantes, saging, ubas at mangga. Sa pamamagitan ng pagpili ng pagkain, maaari mong bigyan ang katawan ng mahahalagang sustansya habang pinapanatiling mababa ang carb intake. Ang balanse ay mahalaga para sa pagbawas ng timbang at kalusugan. Pagsisimula ligtas. Ang paglipat sa isang low-carb na dieta ay nangangailangan ng unti-unting pamamaraan. Kung sanay ka sa isang high-carb na dieta, magsimula sa unti-unting pagbabawas ng iyong pag-inom ng mga naprosesong pagkain, matatamis na inumin, at pinungbutil. Palitan ang pagkain ito ng hindi na prosesong buong alternatibo tulad ng gulay, lean protein, at malusog na taba. Habang nagiging mas komportable ka, maaari mong ipagpatuloy ang pagbabawas ng iyong carb intake. Ang pananatiling hydrated ay mahalaga kapag sumusunod sa isang low-carb na dieta. Uminom ng maraming tubig sa buong araw. Maaari ka ring mag-enjoy ng unsweetened na tsaa o kape. Iwasan ang mga artipisyal na pampatamis dahil maaari silang makagambala sa bakterya sa bituka at hadlangan ang pagbawas ng timbang. Tandaan ang bawat isa ay tumutugon ng iba sa mga pagbabago sa dieta. Makinig sa iyong katawan at ayusin ang iyong pamamaraan kung kinakailangan. Makinig sa iyong katawan. Habang nagsisimula ka sa iyong low-carb na paglalakbay, bigyang pansin kung paano tumutugon ang iyong katawan. Sa simula, maaari kang makaranas ng mga side effect habang ang iyong katawan ay nag-aangkop sa taba bilang enerhiya. Kasama dito ang pagkapagod, sakit ng ulo o constipation. Karaniwan, ang mga sintomas ay pansamantala at humuhupa sa loob ng ilang araw. Siguraduhing uminom ng maraming tubig, sapat na electrolytes tulad ng sodium, potassium, magnesium para mabawasan ang hindi komportable. Kung may patuloy o malubhang side effect, kumonsulta sa doktor o rehistradong dietitian. Maaari silang makatulong matukoy kung kinakailangan ng anumang pagbabago sa iyong dieta. Iba-iba ang pangangailangan ng bawat isa. Ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi gumana para sa iba. Tandaan, ang low-carb na dieta ay hindi isang solusyon para sa lahat. Hanapin ang tamang akma para sa iyong katawan at pamumuhay. Humingi ng propesyonal gabay. Habang ang gabay na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga low-carb dieta, humingi ng personalisadong payo mula sa isang kwalipikadong propesyonal sa kalusugan o rehistradong dietitian.
Marinilang suriin ang iyong pangangailangan, kalusugan, at mga layunin upang lumikha ng isang plano para sa iyo. Maaari ring subaybayan ng mga profesional sa kalusugan ang iyong pag-unlad, tugunan ang anumang mga alalahanin, at gumawa ng kinakailangang mga pagbabago sa Tandaan ang pagbabago sa buhay ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Huwag mawalan ng loob kung makakaranas ka ng hadlang. Mag-focus sa unti-unting, malusog na pagpipilian. Ito ay unang hakbang lamang sa iyong paglalakbay tungo sa malusog na buhay. Manatiling nakatutok sa artikulo, masasarap na resipe, at praktikal na mga tip upang suportahan ang iyong low-carb na pamumuhay. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan sa paggawa ng tamang desisyon sa kalusugan. Kaalaman, gabay ng eksperto, at pakikinig sa iyong katawan, maaari mong makamit ang iyong mga layunin sa timbang, at mapabuti ang iyong pangkalahatang kalagayan. Tamasahin ang paglalakbay at anihin ang mga benepisyo ng pagiging mas malusog at mas masiglang ikaw.